at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyong ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin bakit hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-8 linggo sa karaniwang panahon, unang araw para sa buwan ng Hunyo. Tayo po ay nagsisimula muli ng ating paglalakbay, ng ating pong pakikibaka para sa panibagong buwan. Pero sa bawat bagong o pagpasok natin ng bagong buwan, nawa ay marami tayong natututunan o natutunan sa mga nagdaang mga araw. Hindi pwedeng, parang umuusad ang panahon, pero tayo ay napapag-iwanan. Umuusad ang panahon, tumatanda din tayo, nawa ay mas lumalawak din ang ating po mga kaisipan. Lumalawak ang ating mga pangunawa. At mangyayari lang yan kung tayo po ay magpapatuloy na matuto mula kay Kristo sa mga ipinapahayag ng mga salita sa bawat araw na ating pong pagdalo sa ating mga misa. Kaya't ating pong balikan ang mga mensahe ni Jesus para sa ating ngayong linggong ito. Nung Lunes, ang sabi ni Jesus doon sa isang mayaman na nagnanais na sumunod sa Kanya, na mabait naman po siya, mabuting tao, sumusunod sa mga utos ng Diyos. Pero may kulang pa para sa Kanya. Kung kaya, lumapit siya kay Jesus at tinanong niya kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha, saka ka sumunod sa akin." Gaya ng nasabi ko kanina, tumatanda tayo, umuusad ang panahon, pero saan nga ba tayo papunta? Kasi mauunawaan natin na sa ating paglago, sa ating pagtanda, sa umpisa, sige, yung mag-a-accumulate tayo, pero darating ang araw na yung mga ina-accumulate natin ay unti-unti na rin dapat nating dinidispose. So, nandun na ba tayo sa puntong yon? Kasi lahat ng ito, kahit sabihin mo pang iyo yan, pinagpaguran mo, o kung ano man ang ginawa mo para makamtan mo yan, pero darating ang araw at sana dumating nga tayo doon na unti-unti aalisin na natin yan dahil nakikita natin na higit na mahalaga ang makasunod kay Kristo. Nung Tuesday o nung Martes, ang sabi ulit ni Kristo, tandaan ninyo, ang sino mang mag-iwan ng bahay
o mga kapatid o mga ari-arian ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mang mag-iwan, minsan kakalungkot po kapag yung alam mo ng konting hininga na lang, no? Ang hinihintay, pero pinangahawakan pa rin ang mga material na bagay. Ayaw pa rin i-let go. Pero tandaan natin yung pangako ni Jesus, ang sino mang mag-iwan ng mga bagay sa mundong ito alang-alang sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Noong Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, dahil isa sa mga bukod sa material na bagay, ang pinangahawakan nating mga tao ay yung kapangyarihan o posisyon. Kaya sabi ni Kristo, bilang aral niya sa kanyang mga alagad, ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. At nung Huwebes, may isang lalaki na bulag na sumisigaw at ipinagsisigawan ng kanyang pananalig kay Jesus na anak ni David. Mahabag siya sa kanya at tinanong siya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ulitin ko po, no? Alam na ba natin talaga kung anong gusto natin mangyari sa buhay natin? Nagmamature ba tayo sa hinihingi natin sa Diyos? Ano ang ibig mong gawin ng Diyos sa iyo? Kahapon, Biyernes, ang sabi ni Kristo, sa pagdiriwang din natin ang kapistahan ng pagbisita ng mahal na Birhen sa kanyang pinsan si Elizabeth, ipinahayag dito na mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mapalad ang taong nananalig na mangyayari ang kanyang hinihingi sa Diyos o mangyayari ang sinasabi ng Diyos. At ngayon, muli pinag-iingat tayo ni Jesus sa atin pong pakikipagdiskusyon, debate o pakikipagtalo pagdating sa atin pong paggawa o pagsunod sa ipinapagawa sa atin ng Diyos. Nang tanungin sa Jesus ng mga tao, hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na siya ay mahulog sa kanilang trap. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi ko rin sasabihin sa iyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Kadalasan, hindi talaga maalis po yun, no? Kapag may ginagawa ka o sumusunod ka sa Diyos, hindi mawawala yung mga tao magke-question. Nandiyan yan. Kahit nga yung sa pagpo-post natin sa ating social media, no? Hindi mo awala kung yung parehong comment, negative at positive comment, hindi yan mawawala. Pero dapat malinaw sa iyo kung ano ang motivation mo at bakit ka nagpo-post. Kasi kapag, di ba, minsan mapapansin niyo po, kapag nagpo-post ka sa social media, kapag may nagki-question at sinagot mo, hindi natatapos. At kung ano-anong mga usapan na ang papasok, no? Wala na tuloy yung pinaka-mensahe ng iyong pinost. Ganun din sa atin. Hindi mo kinakailangan makipagtalo, lalong-lalo na para sa mga taong sarado na ang isipan, na kahit anong sabihin mo, kahit anong paliwanag mo, hindi naman tatanggapin. So nawa, katulad ni Kristo, ituloy lang natin kung ano ang ginagawa natin. Pero ulitin ko po, no? Sana nandoon tayo sa ating kalawakan ng pangunawa para ituloy natin yung mabuting at tamang ginagawa natin ayon sa Diyos. Amen? Thank you.